Ayan, welcome po sa ating munting YouTube channel at hindi pa tayo makagawa na makapag-live dahil hindi ko pa kayang magsalita ng mahaba dahil inubo pa tayo dahil nga taglamig na dito sa Kuwait. Ayan, at bago ako magpasalamat at bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni New. Bago New. Okay, sabi niya, hello Sir Elmer, bakit kaya yung ibang bala ng 38 Special Reload na mahina ang putok, mas malakas pa tunog ng bala ng 22LR? Na-experience ko po kasi twice bala ng, hindi ko nasabihin yung company, baka bawal. Nabili ko, sana masagot. Okay, at bago natin yan na sagutin ay gusto ko lang munang ipanood sa inyo ang ating isang tinutulungan na estudyante na isang anak ng single parent. Po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat kay Alfredo Isidro at si Conrado Eulalio sa kanilang pagbigay ng allowance, at nagpapasalamat rin po ako sa subscribers ng Pinoy Firearms Structure. God bless po at maraming salamat po. Yan po ang isa nating grade 7 na ating beneficiary ng ating YouTube channel sapagkat tayo po isang charity vlogger. 6 po sila, yung iba mga elementary pa kaya hindi makapag-video. Okay, at magpapasalamat lang tayo sa mga sponsor dahil yung ating kinikita sa YouTube channel ay tinutulong natin dyan sa 6 na mga anak na single parent na yan. At natutuwa ako na may mga sponsor naman tayo na may mabuting puso na nagpapadala ng pagmamahal sa 6 nating estudyante. Kaya nga po meron tayo dito sa likod na GCash number na dyan pinadala ng ating mga sponsor sa panguna ni Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, si Architect Arnel Salvador ng Kuwait, si Jubel Platon ng Riyadh, Saudi Arabia, si Ombet ng Kia Motors Kuwait, si Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Adrian. At yung bago nating sponsor, si Conrado Eulalio. Okay, maraming salamat sa inyo. Sana dumami pa ang ating mga sponsor para dumami pa ang ating mga beneficiary ng mga anak na single parent. At pag dumami na ang ating kita sa YouTube, pakishare lang, ay dadagdagan natin yung ating mga estudyante. Pwede kayong bigay sa akin ng mga estudyante. Sa ngayon po ay kulang pa. 5,000 lamang yung kinita natin sa YouTube last month. 6 yung estudyante natin, 1,000 isang linggo. So, 6,000 linggo-linggo. Okay, pero wala naman tayo pinapag-aral na kaya matagal na naman tayo nagtumutulong sa mga estudyante. Okay, at maganda naman ang kita natin dito sa ating kumpanya. Okay, maraming salamat sa inyo at sa ating 37,260 plus na mga subscribers, lalo tigit to sa ating mga silent viewers na hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po yan para sa ating mga beneficiaries. At ayan, sasagutin na natin itong katanungan ni New. Okay, sabi niya, bakit daw kaya yung ibang bala ng 38 Special Reload ay mahina ang putok, mas malakas pa ang tunog ng 22LR? Okay, kung natatandaan ninyo, tinapik ko na itong squib load pero inalis ko sa ating dinilit ko kasi binigyan ni YouTube ng yellow alert. Ay, ang yellow alert yun ay hindi pasado sa community guidelines kaya dinilit ko na. So, itinanong ulit ito. Ang ibig sabihin po niyan, pag hindi normal ang putok, yan po ay squib load. Okay, kaya nga may nagtanong sa akin paano daw yung yung low point. Sabi ko, ano ba yung hindi ko alam yung low point? Ay sabi niya, taga-Amerika pa naman. Sabi niya, ay instructor ka ba talaga? Hindi mo alam yung squib load pala yung tinutukoy niya. Okay, siya din pala ay instructor, firearms instructor, at siya daw ang gumagawa ng mga baril niya. So may alam din siya. Pero hindi lang kami nagkaintindihan dahil squib load yung ibig niya sabihin, low point naman yung pakasabi niya. Hindi ko alam, totoo lang, hindi ko naman alam yung
low point na sinasabi niya. So, maring hindi niya pinanood yung video, na pinanood lamang niya yung squib load. Dahil ang mga squib load po, hindi po yan sinasadya kasi ang pagkakala niya yung ano ay naggagawa tayo ng squib load na mababa ang load. Hindi po yan. So, kahit dito sa amin, nung last na video ko, pinakita ko yung mga heads ng mga squib load. Pero hindi ko napapakita sa inyo. Kaya hindi ko na nga binanggit kung anong kumpanya yung binila niya ng bala. Yan po hindi sinasadya. Nagkakataon talaga na ang mga machine, kahit yung reloading machine, lalo kung ang reloading machine ay konti na lang yung naka-stack na pulbura doon sa tangke niya, minsan ay ang pumapatak na powder doon sa ano ay konti lang. So konti ang nailagay na powder, o minsan pa nga ay walang powder. Yung nangyayari yan dahil sa dami naming in-order na bala by container, may nakakalusot na pailan-ilan. Hindi po yan sinasadya. Yan po ay ang tawag ay defective bullets. Sa pagre-reload, meron talaga napapasamang ganyan. Kaya nga, ang tawag dyan ay squib load. So, pag napansin kami dito, maaga pa aming mga instructor, kahit yan ay naka-headgear, naka-air map, pagka medyo alanganin ang putok, hold agad ang shooter. At chinecheck agad yung, wag ninyo sisilipin yung barrel. Ang pag-check namin ay meron kaming lapis dito kay bullpen na chinecheck namin yung dulo ng chamber kung release agad ang magazine yan at release ang chamber load at checkin yung barrel. Pero wag niyo sisilipin kahit yan ay sinusuotan niya ng pen sa dulo para masukat mo kung malaman mo kung kasi yan minsan hindi lumalabas yung head. So pag hindi lumabas yung head at naikasa agad ng shooter, so tumalsik na yung basyo, ay may head pa doon sa barrel. Kaya diyan marami sumasabog na ng mga barrel. Minsan swerte na lang pagka hindi sumabog, lumulubo yung barrel niya. Hindi na nagiging normal. So masisira yung barrel mo. Kung minsan nga sumasabog pa. So delikado yung squib load. Dapat yan pagka ganyan na napansin ninyo na mahina ang putok, ang gawin ninyo ay unload kaagad, at checkin ninyo kung sundutin ninyo yung dulo ng barrel kung may bara ba, kung may nakabara, kung nandun yung head. Dahil pag yan ay nasundan nga ng putok, yan ay makakasira. So ang tawag nga dyan ay squib load. At yan naman ay hindi sinasadya ng mga factory. Yan talaga ay kasama dyan na naging depekto yung isa na yun, kasi mabilisan yung niyan. Sa mga reloader naman, yung mga manual reloader, pag pump na ganyan kasi automatic yun, may babagsak na powder. So hindi mo na masusukat yun, iikot na uli yun pag sunod na kung konti yung konti yung napalagay na powder doon, yun, mahina ang putok noon, magiging squib load ang tawag doon. So, ganun ang nangyayari. At yan ay 1 in a million lang yan na nangyayari sa mga ay, kaya sabi ni Nyonyo, ay 2 times siyang naka-experience na ganun. So, ang advice ko sa inyo, pagka naka-experience kayo ng ganyan, wag ninyong pasundan ng putok. Unload ka kaagad, at check ninyo yung barrel kung may head ba. Kasi nga minsan hindi lumalabas yung head. Ay mabuti kung lumabas. Dahil walang problema. Pumutok man niya, walang bara. Pero kung may bara doon, ayun ang delikado. So, yan ang masagot ko sa iyo na sa iyong experience na yan ay hindi kagustuhan ng mga manufacturer o ng mga nag-reload. Yan talaga ay minsan nangyayari, nagmamalfunction yung machine. Kaya nagkakamero ng ganyan. Na yan ang dahilan yan ay kaunti ang powder.
Kaya mahina ang putok. Okay? Iba naman yung minor load. Yung minor load naman, yun ay mababa lamang sa standard. Pero okay yun. Medyo hininaan lang ng konti. Hindi naman yung talagang mahina na hindi na makaka-eject. Okay. So, yun ang mga minor load. Kasi merong nagpa-practice na gusto ay minor load o ayaw masira yung kanilang baril. Practice lang naman, minor load ang ginagawa, lalo sa mga babae. So, merong minor load at saka may iba naman yung combat load. Yung combat load, yun yung mga P+ na ginagamit ng mga military. Kaya sinabing combat load, pang military yung issue sa mga military yung bala. So yan. At sana kinapulutan ninyo ng kaunting aral itong na to, na kung gano'n ang mangyari sa inyo ay huwag ninyong pasundan ng putok dahil yun ay squib load ang tawag doon. Okay, kaya itinapik uli ito dahil nga yung una kong ay naging yellow alert, tinanggal ko, dinilit ko. Kaya hindi na ako nagpakita ng ng mga bala ngayon. Kasi nagpakita pa ako ng bala, nagtanggal pa ako ng bala ay kaya ngayon sasagutin ko na lamang yung inyong mga katanungan sa pamamagitan ng explanation para hindi tayo makakaano sa community guidelines. Hindi tayo makakalabag. Kaya nga gusto ko ngang maglagay ng special class sa Messenger para yung mga hindi pwedeng ipakita, doon ko na lang i-upload at doon ko na lang ituturo. Okay? At sana kung maraming message sa akin na gusto nila, pag may mga 20 na, ay gagawa tayo. Pero kung mga 10 lang, lugi sa pagod. Okay, dapat mga 20 man lang. Kaya yung mga nagtatanong sa akin sa Messenger na pagtuturo, hindi pa ako magtuturo sa Messenger ng dito sa YouTube, dahil pag dito ako nagturo sa YouTube ay buong mundo na ang makakaalam, hindi yung isa ka lang na tinuruan ko. Mahirap po sa akin yun na isa lang kayo natuturuan ko. Kaya wag na kayo magtanong sa Messenger. Kung gusto ninyo, dito sa YouTube ninyo itanong, at pag ginawan ko ng video, marami ang makikinabang. Hindi yung ikaw lang ang makikinabang. Sobrang hirap naman para sa akin kung lahat kayo isa-isa kong tuturuan. Kung pagbibigyan ko ang isa, dapat pagbigyan ko ang lahat. Kaya hindi ko na pagbibigyan ng isa. Dito na lang sa YouTube tayo mag-usap. Okay, maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, God bless us all. Thank you very much.